Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may iwasang ibunyag ang kamalian. Welcome po muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, hangad po namin na gaya ng dati ay makatulong po sa inyong ginagawang pagsusuri ang amin pong mahalagang tatalakayin. Bago lang po ang ating pagtalakay, mga kaibigan, ay bigyang daan muna natin ang ginawa naming interview kay kapatid na Mary Jane Cadayong, isa pong dating kaanib sa Iglesia Katolika, ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo diyan po sa Cebu City. Panoorin po natin. Nung bata pa lang po ako, talagang tinuro na po ng parents ko na dapat po talaga kaming simba every Sunday, participate sa mga activities sa church, sali sa mga organization sa church din, and always din po talagang mag-pray. Like noong Catholic pa kami, every night, palagi po kaming nagdadasal. So, may part po kami sa bahay na may mga ribulto, like yung Mama Mary, Santo Niño, and then yung cross po na andun po yung Jesus Christ. Lumuluhod kami and then may buklat po kami para sa prayer po namin. Yung prayer po namin, yung dasal po namin, it will last maybe mga 20 minutes po. Naalala ko po noon, may event po kami yung Flores de Mayo. Sa mga Katoliko po, every May po, part po sa misa nila po na before po magsa-start yung misa, may mga bata po na magsusuot ng angels, yung costume po ng angels. And then, may kasama po sila na 2 tao na magdadala po ng letters na Ave Maria. And then, after po ng word na Ave Maria, last po yung krus. Yung krus, tas nilalagyan po namin ng bulaklak yun. Part po ako nung gumagawa po ng mga bulaklak para ilagay po sa krus. Yung malaking cross na yun. Ito po yon ang San Roque Parish Church. Dito po kami palaging pumupunta every Sunday. Malapit lang po ito sa amin. At every time po na may mga events po sa Katoliko, kagaya po ng sugat na ginagawa po every Holy Week, at yung ano din po, Flores de Mayo na ginagawa every May. So, ito po, dito po ako palaging pumupunta noon para po mag-participate po sa events nila. I was second year that time po, nung dinemolish yung lugar namin sa Banilad, Mandawi City. And then, we were relocated po sa Paknaan, Mandawi City, which is yung present po na address namin. May nag-invite po sa amin na bago naming kapitbahay, member po siya ng Iglesia ni Cristo. So, una niya pong in-invite yung mama ko, tas yung kapatid ko na babae. Ako po noon, at that time, ayaw ko pong, parang close-minded po ako noon. Ayaw ko pong makinig sa mga ibang, mga pagtuturo ng ibang relihiyon. Kasi devoted po ako na Catholic ng time na yon. So, hindi po ako pumayag na makinig dun sa mga pagdudoktrina nila. And then, yung mother ko po, palagi pa rin po akong ini-invite na makinig, bigyan ng chance na pakinggan yung mga pagdudoktrina sa Iglesia ni Cristo. So, I tried na dumalo naman. Pero yung first na pagdalo ko po, parang hindi ko pa po matanggap talaga. And then po, as I continue to listen po sa mga pagdudoktrina po, may mga times po talaga na napapahanga po ako. Kasi yung ministro po is nagbabasa po talaga sa Biblia. Pag may nagtatanong tungkol sa pagtuturo ng Iglesia ni Cristo, binabasa po ang sagot mula sa Biblia. So, at that time po, parang nasabi ko sa sarili ko na, bitaw, no? Like, oo nga, no? Like, tama naman po yung sinabi ng ministro. Kasi nga, mula nga sa Biblia. Pero yun po, parang
matigas pa rin po yung puso ko. Hindi po ako like fully convinced. In denial pa po talaga ako at that time. Oo. Pero patuloy pa rin po ako nakikinig sa mga pagdodoktrina. Until such time po na napakinggan ko po yung mga aral na kung saan po opposite po siya sa mga sa pinapractice po ng mga Katoliko. So kagaya po ng pagsasamba sa mga ribulto, yung pagsa-sign of the cross po ng mga Katoliko, and yung pagsa-celebrate sa mga katulad ng Christmas, yung All Souls Day, All Saints Day, yung Holy Week po, which is labag po pala sa mga aral na itinuro sa Biblia. Nung Katoliko pa po ako, hindi po yun itinuro sa amin. But instead, pinapractice po namin. And mula pagkabata po hanggang sa time na yun, yun po ang palagi namin ginagawa. So, palagi pala akong nakagawa ng pagkakasala at that time. So, kaya natakot po ako and nalungkot po ako at that time kasi mali pala yung nalaman ko mula pagkabata. Karon po is, ako po is nasisihan po ako, nalipay ko, kay nabalaan na jud nako ang mga tinuod nga aral ng Dios at hindi ko na po gagawin yung mga ginagawa namin noon na pagsasamba sa mga ribulto, ganon. At nalaman ko na rin po kung ano ba talaga yung tunay na pagpapahalaga sa krus. Hindi po yung ginagawa ng mga Katoliko na literal na pagpasan sa krus ni Kristo. Kundi ang tinuod po is yung pagsunod sa mga utos ni Kristo. Kaya naman po, ngayon po, kabilang na ako sa Iglesia ni Cristo mula po nung ako ay nabautismuhan noong 2014. And until now po ay akin pong sinisika po na masunod yung utos ni Kristo at matupad ko po ang mga tungkulin na iniyatang po sa akin. Ngayon po, ako po ay isang kalihim. Member din po ako ng multimedia. So, sinisikap ko po na matupad ko po yun lahat. Kung kinakailangan po magsakripisyo, ginagawa ko po. Dahil alam ko po na through this po, nakakapagbigay kalwalhatian po ako sa ating Panginoong Diyos. So, tunay po ako napapasalamat sa ating Panginoong Diyos. I am so blessed po, me and my family. Kasi sa kabila man po ng katigasan ng puso ko po noon at that time, ay tinawag pa rin po ako, at hindi lamang ako, kundi yung whole family ko talaga, tinawag kami na maging miyembro sa Iglesia ni Cristo. Kaya ako po ay nananawagan sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo na bigyan niyo po ng pagkakataon na mapakinggan ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, narinig po natin sa bahagi ng ipinahayag ni kapatid na Mary Jane Cadayong. Nung siya po ay kabilang pa sa kanyang dating relihiyon, ay gaya ng binanggit niya, meron siyang malaking pagpapahalaga sa krus ng Iglesia Katolika Romana. At gaya ng alam ng marami, ay marami tayong mga kababayang Katoliko, pagkat yun ang kanilang kinamulat ang paniniwala, kaya gano'n na lang ang kanilang pagpapahalaga sa krus. Ginagawa nilang kwintas, pulseras, meron sa kanilang mga tahanan, at gaya nga ng nakikita ng marami, meron sa mga paaralan, sa mga, kahit sa mga sementeryo, lalo na sa kanilang mga simbahan. Mga kaibigan, ang pagtutuon na natin ng pagtalakay sa pagkakataong ito ay ang tungkol sa ipinahayag ni Apostol Pablo na krus ng ating Panginoon Jesucristo na hindi dapat pawalang kabuluhan, kundi dapat pahalagahan ng mga tunay na Kristiyano. Alin kaya ang kanyang tinutukoy na krus na ito? Dahil sa alam natin na may mga relihiyon o may relihiyon kung saan ang krus ay kanilang ginamit na bilang sagisag ng kanilang pananampalataya.
At katulad nga po ng ginagawa ng Iglesia Katolika, napakalaki ng kanilang pagpapahalaga sa krus, kung saan ay doon ipinako o pinakuan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kaibigan, ano po kaya ang paniniwala ng Iglesia Katolika sa krus na ito? Dito po sa aklat na dala natin, ang pamagat ay may Catholic Faith. Ito po ay sinulat ni Ginoong Louis Larabua Moro. Babasahin natin sa page 391. Ganito ang binabanggit ng aklat. Kailanman at tayo ay nasa bagabag, panganib o tukso, ang paggamit ng mga sakramental ay may malaking pakinabang. Bawat Katoliko ay dapat magkaroon ng isang rosaryo at gamitin ito. Bawat Katoliko, lalaki, babae, batang lalaki, batang babae, o sanggol ay dapat gumamit ng binasbasang krusipiho o medalya o eskapularyo. Hindi tulad ng mga sakramento, ang mga sakramental ay hindi itinatag ni Kristo kundi ng Iglesia Katolika. Ang mga ito ay hindi kailangan sa kaligtasan. Mga kaibigan, napansin naman po ninyo, binasa po natin sa aklat ng Iglesia Katolika, na inaamin po nila na sila lamang ang Iglesia Katolika ang may tatag ng tinatawag nilang mga sakramental. Hindi ito tatag ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin po natin, ang sabi ng aklat, o ang sabi ng sumulat ng aklat, ang mga sakramental na ito hindi kailangan sa kaligtasan. At ano po ang isa sa mga sakramental na ito ng Iglesia Katolika na inaamin mismo nila na hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo at hindi kailangan sa kaligtasan? Ang babasahin naman nating aklat ay may pamagat na The Visible Church. Ito po ay sinulat ni John F. Sullivan. Dito po sa page 121 ay ganito ang kanilang binabanggit sa wikang Pilipino na. Ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya, sapagkat si Hesukristo ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa, bilang isang makahulugang palamuti. At kapag binasbasan, bilang isang krus o krusipiho, ito ay magiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon. Napansin po ninyo, mga mahal naming mga kaibigan, batay naman po sa aklat na ito na binasa natin, ang krus nila ay siyang pinakadakilang sakramental ng relihiyong Katoliko o ng Iglesia Katolika Romana. Bukod sa pagiging sakramental, ang krus niya ay sa kanila ang pinakamahalagang simbolo o simbol ng simbahang Katoliko. Pero mga kaibigan, nais naming muling ipapansin sa inyo yung binasa nating aklat kanina na inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga otoridad Katoliko na hindi po ang ating Panginoon Jesucristo ang may tatag nito, kundi ang simbahang Katoliko lamang. Sa makatindi, wala pong kinalaman ng Panginoon Jesucristo, walang kinalaman ng mga apostol, walang kinalaman ng Biblia sa krus na ginawa nila bilang sagisag ng pananampalatayang Katoliko. Mga mahal naming mga kaibigan, kung hindi po biblical yung mga sakramental na yan, kagaya ng krus, saan po kinuha ng Iglesia Katolika ang ideyang bigyang dangal na pangrelihiyon ang krus? Diyan pa rin sa aklat na binasa natin kanina, The Visible Church, diyan pa rin sa page 121, ituloy natin ang ating pagbasa. Sa maraming mga bansa noong unang mga panahon, ang mga krus ay ginamit para sa pagbitay sa mga kriminal. Subalit, maging sa mga bansang pagano, ang krus ay binigyang dangal na pangrelihiyon. Ang pinakamatandang hugis ay ang swastika na sumasagisag sa mga pag-ikot ng araw at kung gayon, ng buhay. Sa Ehipto at Assyria, ang krus ay naglalarawan ng kapangyarihang makalikha. Ang mga Diyos ng Ehipto ay karaniwang inilarawang may hawak na krus ansata o krus na may tatangnan.
isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan na makapagparami. Sa India, Mexico at Peru, ang mga krus ay ginagamit sa gayon ding kahulugan. Mga kaibigan, binibigyan din po natin sa pagkakatong ito na ang mga pagano ang unang gumamit ng krus bilang sagisag ng pangrelihiyon. Dito po kinopya ng Iglesia Katolika ang kanilang paggamit ng krus bilang sakramental. Hindi po yan galing sa ating Panginoon Jesucristo, hindi galing sa mga apostol, sa bakatid ay hindi po yan biblikal. Bakit po kaya napapaniwala ng Iglesia Katolika ang kanilang mga kaanib na yung kanilang sakramental na krus ay may batayan sa Biblia? Mga kaibigan, ano pang itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa krus na ginawa nilang sakramental? Ang babasahin namin sa inyo ay pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed. Ito po ay sinulat ni Ginoong Clement H. Crack. Dito po sa pahina 16, ganito binabanggit ng kanilang aklat. Bago ang panahon ni Kristo, ang krus ay sagisag ng kahihiyan, kamangmangan at kawalan ng dangal. Sa kanyang pagkakapako, ang krus ay naging sagisag ng karangalan, tanda ng pananampalatayang Kristiyano, sagisag ng kaligtasan. Tulad ng pamahalaan na nagwawagayway ng kanyang bandila sa itaas ng kanyang kapitolyo, mga gusaling pambayan, mga barko at mga daungan, kaya pinararangalan ngayon ng Iglesia Katolika ang kanyang mga simboryo, mga altar at maging ang mga puntod ng kanyang mga anak ng sagisag ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay mula pa noong panahon ng mga apostol at sa pagpapasimula ng Kristyanismo. Kahit ng isang San Pablo ay maaaring sumigaw ng datapot malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, liban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ikinikintal natin sa ating mga noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-uutos ng formal na batas ng kasulatan. Mga kaibigan, meron mo tayong mahalagang dapat mapansin dito sa aklat na binasa natin. Ayon po sa Iglesia Katolika, do sa sumulat na aklat na binasa natin, ang paggamit ng krus bilang tanda ng pananampalatayang Kristiyano at sagisag ng kaligtasan, ang sabi ng sumulat ng aklat, nagsimula pa raw sa panahon ng mga apostol. Sa pagsisimula ng Kristyanismo, pero maaaring naaalala pa niyo yung binasa natin kaninang aklat din ng Iglesia Katolika. Yun daw krus o sakramental nila, hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya paano magiging yan ay sa panahon pa ng pagsisimula ng Kristyanismo? At ayon pa sa Iglesia Katolika Romana, sa kanilang aklat, ikinikintal ang wika ng mga Katoliko sa kanilang mga noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang yun, ang sabi ng sumulat, ay hindi ipinag-uutos ng formal na batas ng kasulatan. O hindi po galing sa Biblia. Bakit po nila napapaniniwala ang kanilang mga kaanib na mula pa sa panahon ng mga apostol at sinisitas po nilang talata ang nakasulat po sa Galacia 6:14. Mabuti po basahin natin ang nilalaman ng talata. Ganito ang sinasabi ng Apostol Pablo. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niyaoy ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. Mga kaibigan, alin po kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo na krus ng ating Panginoon Jesucristo sa talatang ito? Si Apostol Pablo po ang muli sangguniin natin sa kanya namang sulat sa unang Korinto sa 1:17 hanggang 18. Pakinggan natin. Sapagat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo, sapagat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Mga kaibigan, ang krus ng ating Panginoon Jesucristo na binabanggit ni Apostol Pablo ay ang krus na may salita, na ang sabi rito ay
may kapangyarihan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos ang wika sa nangaliligtas. Alin po kaya ang salitang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Pakinggan natin ang tuloy-tuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo dito naman sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Mga kaibigan, nasagot yung tanong natin Ang salita na kapangyarihan po ng Diyos sa ikaliligtas ay ang ebanghelyo o mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po dito sa Biblia. Kaya nambanggitin ni Apostol Pablo ang krus ng ating Panginoon Kristo doon sa Galacia 6:14, hindi po yung mismong krus na pinagpakuan sa ating Panginoon Kristo kung saan doon siya namatay. Kundi ang tinutukoy po ni Apostol Pablo ang aral ng Diyos ukol sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus. Tanong mga kaibigan, meron nga po bang itinuturo o ibinabalita ang ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia tungkol sa ikaliligtas kaugnay ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo doon sa krus? Pakinggan natin ang pahayag pa rin ng Apostol Pablo dito po sa 1 Korinto 15:1-4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Mga kaibigan, sana po napansin ninyo, ito po ang itinuturo o ibinabalita ng ebanghelyo tungkol sa ikaliligtas kaugnay ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Ang sabi ng Apostol Pablo, si Kristo ang wika ay namatay para sa atin. Meron siyang kaatin dito. Ang kaatin niya yung mga nakabahagi doon sa kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ito po ang kahulugan, mga kaibigan, ng banggit ni Apostol Pablo tungkol sa krus ni Kristo. Na ang sabi pa niya, kung ang aral na kanilang itinuro, na tinanggap ng mga tunay na Kristiyano, ay kanilang pinananatilihan, ibig sabihin, kanilang pinamamalaging sundin, dun sila maliligtas. Kaya ang tunay na pagpapahalaga, pansinin po ninyo, at hindi pagpapawalang kabuluhan sa krus ng ating Panginoon Kristo, kung pinamamalagi po nila yung biyayang tinanggap nila dulot ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ang tanong, mga kaibigan, sino po ang mga tunay na nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagtubos? Pakinggan ninyo ang sagot ni Apostol Pablo pa rin dito po sa Roma 5:8-9. Ganito ang kanyang pahayag. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano po yung katunayan ng malaking pag-ibig ng Diyos na kanilang nadama? Ang sabi ng Apostol Pablo, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sa mga kapatid, sila po ang mga inaring ganap na, napatawad na sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng naging pagtubos ng ating Panginoon Kristo. Alin ang pinatutunayan ni Apostol Pablo na mga taong tunay na mapalad sapagkat natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo.
Ang babasahin namin sa inyo ay nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa ng Mga Apostol, sa 20:28 dito po sa isang salin ng Biblia sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Sila ang mga taong tunay na nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Pinatutunayan po ng Apostol Pablo, ang Iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung gusto po ng tao na pahalagahan, hindi pa walang kabuluhan ang krus ng ating Panginoong Kristo, abi kailangan munang matiyak ng tao na sila ay kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Yan po dahilan, mga kaibigan, kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo saan mang panig ng mundo makarating ay malakas ang loob, ipinag-aanyaya na hinihikayat po ang tao na magsuri sa mga katotohanan ng sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, yan po ang naunawaan ng aming na-interview at gaya ng iba pa na dahil sa kanilang ginawang pagsusuri at pagsisiyasat sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan po sa Iglesia ni Kristo ay nakarating sila sa wasto at tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at nawa po ay muli kaming nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Hanggang sa muli.